Hindi illegal, hindi political persecution. Yan ang sagot ni PBBM sa bumabati ko sa kanya dahil sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Maghahating gabi na nitong Martes, ilang minuto matapos mag-take off ang eroplanong sinakyan ni dating Pangulong Duterte papunta sa The Hague, humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang Press Corps. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Giit ng Pangulo, hindi iligal ang pag-aresto kay Duterte. Pagsunod niya ito sa commitment ng gobyerno sa Interpol. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Hindi rin daw ito political persecution. Well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. Bumuelta rin ang Pangulo sa mga Duterte supporter na nananawagan ng people power. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. Pinabulaanan naman ng Malacanang ang sinasabi ng kampo ni Duterte na hindi maayos na pagtrato sa dating Pangulo nang siya'y arestuhin. Kompleto po ang kasamahan po doon, may mga doktor po, may mga nurse, nandun din po ang kanyang mga abogado. So wala pong katotohanan na hindi po nabigyan siya ng tamang atensyon. Kung ang nagsasabi naman po na doktor na nag-attend po sa kanya ay hindi naman po sinasabing critical ang kanyang kondisyon, hindi naman po kinakailangan siya idalhin sa hospital. Sinagot din ni Castro ang paratang ng mga anak ni Duterte na biktima si FPRRD ng state kidnapping. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Ba? Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Yung pinakasimple. Yun ang pinakasimple para sa taong bayan. Unang-una po, paano po magiging kidnapping? Kung may warrant of arrest. It was issued by an authority, by the court. Kapag ka po mayroon ng issuance ng anumang order from the court, we have to comply. Sa kabila ng pagkakahati-hati ng opinyon ng mga Pilipino, naninindigan ng palasyo na walang mali sa naging koordinasyon ng pamahalaan sa pagsilbi ng arrest warrant laban kay Duterte. Naniniwala ang press officer na kung mas nauunawaan lang ng tao ang pinagmulan ng lahat, bakit nagkaroon ng kaso, sinong nagsampa ng kaso sa ICC, bakit may warrant of arrest, at tumiwalag na ang Pilipinas sa ICC noong panahong nakapagsampa na ng kaso ang mga pamilya ng umano'y biktima ng EJK. Magiging mas positibo daw sana ang pagtanggap ng ilan sa pagkaaresto sa dating Pangulo. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.